Pinagpalang araw po para po sa ating lahat at purihin po ang Panginoong Diyos na tunay pong napakabuti niya sa atin. And just for us to have a chance to worship the Lord together sa kapagkakataon na ito, yan na po ay malaking pagpapala sa Panginoon. Ngayon alam po tayo po ay magpapatuloy sa ating serye sa mga piling mga awitin mula po sa Salmo o sa Psalms. At kung naalala ninyo, pinag-aralan natin ang Songs of the Night, kung saan doon po yung mga iyak ng ating mga puso. At pagkatapos, kamakailan ay Song of Hope. Ito po yung mga awitin na nagbibigay hope ng matinding pag-asa po sa atin. Ngayon, bilang pagpapatuloy, tayo ngayon ay idadako ngayon naman sa mga Songs of Promise. Kung nais nating lalong tumibay yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon Diyos, napakasarap pong awitin yung mga Songs of Promise na ito. Alam po ninyo, ang bagay na ito ay napaka-importante sapagkat hindi dahil sa mga pangako, kundi dun sa nangako. Ang totoo niyan, ang kapangyarihan ng pangako at ang tibay ng pangako ay wala sa sinabi, kundi kung sino yung nangako. Kaya napaka-importante yun sa atin. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo. Ngayon sa ating pong pag-aaral, ito po, may kikwento lang ako sa inyo. Dito po tayo magpapatuloy. Magsisimula, by the way. Ngayon, ito po yung kwento na ito. Meron pong isang mountain climber na nahulog po siya. May mga kasama siya, pero nahulog siya sa isang siwang doon sa kabundukan. At talagang laglag po siya. At nung nalaglag po siya doon sa siwang na yun, agad-agad po yung mga kaibigan niya talagang naghanap ng paraan para po siya tulungan. At ibinaba po yung pinakatali. At sabi niya, hawakan mo yung tali. Sabi niya, hindi ko magalaw. Mukhang nabali yung mga kamay ko. Mukhang nabalian sa mga kanyang braso, kaya hindi niya magalaw. O sabi niya, sige, gamitin mo yung paa mo at ipulupot mo yung tali. Hindi ko rin magalaw yung paa ko, mukhang nabalian din yung aking mga paa. Di yun po talaga, yung aking mga binti, mukhang malabo, hindi ko magalaw. Talaga sabi niya, sige, kagatin mo na lang yung pinakalubid, kagatin mo. Kagatin mo ng mahigpit at dahan-dahan ka naming iakit, ha? O sige po, sige. Kinagat niya. Di, ayan na, dahan-dahan. 1, 2, 3, 1, 2, Nung nabandang nakalagitnaan na ako, sabi niya, kamusta ka na? Sabi niya, mabuti! Naglag, bugog, kawawa. Kala mo matutulungan eh. Alam niyo, minsan parang nakakatawa man yung sitwasyon, pero ang totoo niyan, ganito talaga ang buhay. We are living in a very, very hurting and broken world. Na minsan kahit yung inaasahan mo magliligtas sa iyo, hindi ka pa rin maililigtas. Parang hindi mo na alam saan ka hahawak. Hindi mo napansin sa ating mundo ngayon, ang dami po mga broken stories like broken hearts, broken homes, as in broken promises. At hindi lang ho yun, talagang nagpati broken hopes. Ito pinagdadaanan ng maraming tao ngayon. With this new normal, with all the things that nangyayari sa atin, at tinatawag na pandemic, ang laki ng epekto sa maraming tao. Sa totoo lang, ang dami nawalan ng trabaho, ang daming mawawalan ng trabaho. Sana hindi ka isa doon, pero ang daming mga kumpanyang nagsasara. Ang dami, kanina lang habang nakikinig ako ng balita, mayroon nagsasara na rin mga entertainment industries, ang nagsasara. Parang wow! Saan tayo pupunta? May mapangahawakan pa tayo. Kung ang mga paligid natin parang sira, saan ka sasandal? Parang wala ka nang sasandalan. Then I have a good news for you. Listen to this. When life lets you down, at pakiramdam mo parang sa buhay na ito, parang binibigo ka ng lahat ng mga pangyayari sa buhay, hold on to God's promises. Bakit po napaka-importante yan? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang tibay at ganda ng pangako ay hindi nakasalalay sa pangako. Ito'y nakasalalay sa nangangako. Bakit? Kasi kapag yung nangako, kahit na maganda ang kanyang intensyon, pero kung wala naman siyang kapangyarihan, wala naman siyang kakayanan, para isakatuparan ito, hindi niya ito kakayanin. Kaya nga marami na rin tayong mga leaders, naging leaders, mga sa politika, nangampanya, nangako, with all their good intention. Noon, pansin nyo, kahit gustong-gusto nilang ayusin, hindi lang magawa dahil pag nading na nila sa realidad, biglang, iba pala, mas malala pala yung sitwasyon.
Yung iba naman, siyempre, may mga tao talagang nambobola lamang. Na pati sasabihin, papasemento natin lahat ng kalye, lahat ng mga lubak-lubak, papasemento natin, pati mga bukid. Yung mga ganun ba, parang nang alam mo nang walang integridad. But to God, may integridad na, may kapangyarihan pa, kaya lalong mayroon kang maaasahan. Kaya naalala ko may isang awit na nagsabi ng ganito, do not trust in princes. Why? These are people or mortal man na mamamatay din. Sabi gano'n, no, sa kanila walang kaligtasan. Bakit? Dahil ang kalang espiritu mismo ay maaalis at mawawala. Sa madali sila, mamamatay din sila. Babalik din sila sa lupa. At sa mga araw na iyon, sila ay mapapahamak at hindi man sila makikita. Ngunit pinagpala, yaong mga ang umaasa, ang kalang tulong ay nanggagaling sa Diyos, ang Diyos ni Jacob. Ang ganda, ang kalang pag-asa ay si Yahweh na ang Panginoong Diyos. Sabi gano'n, na siyang lumikha ng langit at lupa, ng karagatan, at lahat ng mga naroroon. At sabi niya, at nagpapatibay ng kalang pag-asa hanggang sa kawalang hanggan. Amazing. Kaya ang sarap pong isipin na we can hold on to God's promises because of God who made the promise. Kaya kasi ang Diyos natin, ang Diyos na nagsasabing hindi siya tulad ng isang tao na nagsisinungaling. Diba, sabi niya, hindi siya katulad ng isang anak ng tao na nagkailangan magsisi. Sabi niya, bakit? Meron bang bagay na hindi niya kayang gawin? Tingnan, yung kakayanan niya, meron bang bagay na hindi niya kayang gawin? At yung kanyang sinabi na hindi niya maipapasakatuparan yung ikabubuti ng mga pinagpangakuan niya? Yan ang amazing sa Diyos. And ito pang napakaganda. Kaya si Joshua, yung kanyang conclusion, bago siya mamatay, nung kausap niya yung mga Israelita, itong sabi niya, not one of the good promises, wala ni isa sa napakagandang mga pangako ng Diyos. Sabi gano'n. Sabi niya, sa tahan ng Israel o sa pamilya ng Israel na nabigo. Sabi gano'n, lahat ay naganap. Amazing. Kaya ito pong sasabihin natin, when life lets you down, hold on to God's promises. May kasabihan tayo. Nasabi natin na kapag nagipit o pagka tayo po ay nagipit, kahit sa patalim, kumakapit. Huwag mong gagawin yan. Masasaktan ka. Mas magandang maalala mo na sa salita ng Diyos humawak ng mahigpit upang sa kinabukasan, di ka magipit. Napaka-importanting maunawaan natin na sa Panginoon tayo kumapit. Diyan tayo kumapit ng matindi. Yan ang ating kapitan. Yan ay pagpapahayag ng pagtitiwala kung sino ang Diyos. When you hold on to His promise, you are holding on to His character and you're holding on to His sovereignty or His power. Yan ay napaka-importanting bagay na wag nating kakalimutan. And this is wonderful. When you hold on to God's promises, He is also holding on to you. Yung hinahawakan mo, ang siyang totoong may hawak sa iyo. At yung may hawak sa iyo, ang siyang may hawak ng kinabukasan mo. Kaya you hold on to God's promise. Kaya ngayong araw na to, ang ating awiting pag-aaralan ay ang awit ni David sa awit 34 na masasabi natin, mababalangkas natin sa dalawang bahagi. Una, yung mula sa talatang 1 hanggang 8, ito'y pakapahayagan ng papuri ni David sa Diyos. At mula sa talatang 9 hanggang 22, ito yung kapahayagan ni David ng mga pangako ng Diyos. Now, bakit ito importante? Now, ito po yung Psalm 34 para maintindihan ninyo. Tingnan niyo po yung description, which is also part of the inspiration of God. Sabi niya, ang awitin na David nang nagpanggap siyang baliw sa harapan ni Abimelech. Now, baka malito kayo, ito pong pangalang Abimelech, yan ay title. Kaya makikita nyo si Abraham, nakatagpo niya si Abimelech, si Isaac, nakatagpo na naman niya si Abimelech. Itong Abimelech na ito, hindi na mamatay. Baka yun ang isipin ninyo, hindi ho. Yan ay title. Kaya ito po ay tumutukol kay King Achish or Achish, depende sa anong gusto nyong pronunciation, na hari ng Gat. Now, who drove him away and he departed. Na siyang nagpalayas sa kanya at siya ay humayo. Ibig sabihin, nakatumakas. Yan po ang kwento niyan. Now, kung naalala ninyo sa ating pag-aaral, itong awit na to, itong background na ito, nakita na natin to saan? Sa awit 56. Kasi po, ang awit 56, kung naaalala ninyo, ito po ang pagkakasabi. For choir director, sa tingin
a miktam of David when the Philistines seized him in Gath. Nung siya po ay dinampot sa Gath. Now, ano ibig sabihin? Yung pong pagtakas niya patungong Gath, ito po yung napunta siya doon sa lugar ni Achish. Namaya, papaliwanag ko sa inyo ulit para ma-review lang natin. Ito pong Psalm 56, ito po yung marubdob na panalangin ni David na iligtas siya ng Diyos. Kaya maalala nyo, be gracious to me, O God. Maawa kay sa akin. Ako, one man has trampled upon me, fighting all day long. He oppresses me. Kung naalala nyo, ito pa sabi niya, my foes have trampled upon me all day long, for there are many who fight proudly against me. Inaaway ako, nagmamalaki sila laban sa akin. Kaya naman, when I am afraid, I will put my trust in you. Yun yung kanyang iyak. But in Psalm 34, ito ho yung answered prayer. Ito yung answered prayer. Kaya balikan lang ho natin, baka lang nakalimutan nyo na ho yung background. Ganito ang sitwasyon. Ito si David, naglingkod kay Saulo. He fought Goliath. Nilabanan niya si Goliath. Namantalang lahat ng mandirigma ni Saulo, takot kay Goliath. But David was not afraid of Goliath because he was holding on to God. He was holding on who God is sa kanyang buhay. Doon siya humahawak. Ngayon, sa madaling salita, itong si David naging mandirigma at ang mga tao sobrang tuwan-tuwa sa kanya. Sa kanyang kamusmusan, ha? Siya po ay mga teenager pa lamang noon. Ang mga tao nagsisigawan na, nag-aawitan na. Wow! Nagsasayawan pa. Si Saulo pumapatay ng 1,000. Si David pumapatay ng 10,000. Yan, eto ho yun. Saying Saul has slain his thousands and David is 10,000s. Na dahil doon, itong si Saulo, nako, naging suspityoso na kay David. Talaga nasaktan ho si Saulo sa bagay na ito. Dahil doon, pinagtangkaang patayin ni Saulo si David. At nagtatatakbo ho tusong si David sa Gath. At ang masama pa, kinuha niya yung pinaka-sandata ni Goliath. Hiningi niya ito doon sa saserdote. At nung binigay sa kanya, dahil yun ang nakatatanging natitirang sandata na dala-dala niya, yung pa yung sandata na may gamit ni Goliath. Ngayon, ito na. Nung natakbo na, tumakbo na siya sa Gath, ito na yon. Naalala pa ng mga servants ni Achish yung kanta na yon. Ngayon, narinig yun ni David at takot na takot, sabi, then David took these words to heart and greatly feared Achish, king of Gath. So he disguised his sanity before them. Nagkunwari siyang baliw and acted insanely in their hands and scribbled on the doors of the gate and let his saliva run down into his beard. Now, naintindihan niyo na po, bigla siya nagsusulat ganyan. Now, listen to this. Siguro nang nananalangin si David, katulad na sinabi sa Psalm 56, nung kinikwento niya ng prayer niya sa Lord, yung naging kanta niya sa Diyos, the Lord answered him by saying, parang biglang pumasok sa isip niya, magbaliw-baliwang ka. And totoo nga, nagbali-baliwan siya. At ang nakakagulat, itong si Achish, hindi man na sinabi, mukhang nagbabali-baliwan to. Pwede sanang ganun eh. But si Achish, behold, you see the man behaving as a madman. Bakit niyo pa dinadala sa akin yan? Wala na ba mga baliw dito? Ang dami-daming baliw dito. Kaya sabi nga ganun, alisin niyo nga yan dito. Kaya alisin niyo sa presensya ko. Sabi nga ganun, shall this one come into my house? Wag yung papayagan pumunta sa bahay ko yan. So, yun po ang pangyayari. Now, listen to this. So, David departed from there. Yan na. Nung umalis na siya mula sa presence ni Achish, tumakas siya sa kuweba ng Adulam. At doon, yung mga kapatid niya at mga kamag-anakan ay narinig yung nangyayari sa kanya. Kaya naman, nagpuntahan sila doon sa Cave Adulam at kasama ang mga distressed, mga problemado, kasama ang mga may utang, kasama ang mga diskontento, at sila'y nagsama-sama at si David ang kanilang naging kapitan, at silang lahat ay mga 400 katao o kalalakihan. Now, yan po yung kwento at background ng Psalm 34. Nung naligtas siya mula sa kamay ng mga Pilisteo, wow, siguro after ng mga iyak niya ng Psalm 56, itong Psalm 34, naging kanyang kanta. At hanggang sa dumating ang kanyang mga kamag-anakan. Kaya ito ngayon ang sinabi niya. Now, imagine, you have an answered prayer. Imagine, nasa bingit ka ng kamatayan, naligtas ka. Wow! Siguro nung nagkita-kita sila, itong si David, pag sabi niya, kamusta ka na, David? So, concern mga kamag-anak, kamusta ka na, David? Ang grabe na balitaan namin. Guys, naku, hindi nyo alam. Gusto David, hindi nyo naintindihan. I will bless the Lord
Lord at all times. Sabi niya, ipinapangako ko. Palagi ko siyang bless. Ang ibig sabihin, pupurihin. Palagi ko siyang mamamanga sa kanya. Palagi ko siyang talagang pararangalan. Palagi ko siyang sasambahin. Yan sabi niya, at all times. Para siyang nangangako sa kanyang sarili. At sabi niya, sabi ko talaga, yung papuri ko para sa kanya, hindi yan matitigil sa aking mga labi. Amazing. And look at this, the word. And my soul. Sabi niya, pag naalala niyo yung soul, nung inaral tinuro sa atin ni Paul, yung Psalm 103, sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Pag sinabi yung soul, yung buong katauhan ko, my whole being, yung buong katauhan ko, nako, itong boast na to, yung word na boast, hindi yung basta magmayayabang, hindi. Yung word na boast ito ay para ipagdiriwang or celebrate, ipagdiriwang ko ang Panginoong Diyos. At yung Lord dito is Yahweh, my personal God. I will rejoice and I will celebrate. Pinapangako ko sa puso ko yan. Yan ang sabi niya. At maririnig yan ng lahat ng mga aba. Itong humble dito is not just yung humble na mapagpakumbaba. Ito yung mga oppressed, ito yung mga distressed, ito yung mga puno ng utang, ito yung mga diskontento. Nakadala niyo na kaninang binasa natin sa 1 Samuel 22? Sabi niya, pag narinig nila ito, magdiriwang sila. At yun na yung kwento, as he was fellowshipping with these people, wow, they will be just, sabi niya, grabe, ang galing ng Diyos. Siguro nakita sila, kinikwento niya, alam mo ba, paano niligtas ako ng Diyos? Talaga naman, kaya naman, sabi niya, imamagnify ko si Lord. Ano ibig sabihin ng magnify? Noon, bata pa lang tayo, alam na natin yan, magnifying glass, di ba, pinalalaki. Ito, hindi niya palalakihin si God. Parang ganito, kapag tayo ay may picture, kunyari picture, kahit na ang laki-laking building, kasi sa isang picture, liit. Pero hindi yun ang kanyang actual size. Pag sinabi mo magnify, kahit nalakihan mo pa yan, hindi pa rin yung actual size. What he's saying, madalas ang namamagnify natin yung problema. Hindi yung Diyos. But you have to see God for who He really is. Kaya lang, with our limitation, hanggang sa kaya nating pananaw, yun lang magagawa natin. But we are to maximize the size of God in our mind and our eyes. Yung sabi niya, kaya magnify the Lord with me. Kasi sabi niya, nung kinikwento niya ito sa kanyang mga kasama, mga kamag-anakan, halika! Nako, papurihan natin ang Diyos nang sa ganon lalo siyang makita at hindi yung mga problema, hindi yung ating sitwasyon, hindi yung ating mga kanya-kanyang mga daladalang bigatin sa puso. Alam niyo, minsan po yung ating mga problema sa buhay, ang liliit lang yan. Kaya lang, sa sobrang dikit, mas malaki na siya at hindi na natin makita ang Diyos. And that is exactly what he was saying. At kwinento niya ho yung kanyang answered prayer. Alam niyo ba, hinanap ko si God at tinagot ako ng Diyos. And look at what he said. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking takot. Ano man takot mo, David? Takot ako kay Saulo. Takot ako sa mga sundalo ng mga Pilisteo. Takot ako kay Akis. Takot ako sa mga mababangis na hayop. Saan ba siya? Nasa kagubatan. Pumunta siya sa cave ni Adulam. Nandun siya sa cave ng Adulam. Ibig sabihin, nandun siya sa kagubatan. Ang sabi, takot ako. Ang dami kong kinakatakutan. But sana kung nangyari lang na isang araw yan. Mahabang lakbayin. Galing sa Jerusalem, pumunta siya doon sa Gat. Tapos tumakas pa siya. Parang nakakapagod na lakbayin. Ang daming takot. And yet, sabi niya, tumawag ako sa Diyos. At lahat ng takot ko, pinawi ni Lord. Parang ngayon, no? Kahit saan ka tumingin, nakakatakot. Takot ka pag lumabas, kaya kailangan mo mag-mask. Ngayon, yung kausap mo, pag di kayo nagkaintindihan, nagtanggal ng mask, nakakatakot din ang itsura. Ang daming kinakatakutan. Nakakatakot na mawalan ng trabaho. Nakakatakot, mawalan ka ng pera. Ang daming kumpanyang ang daming kinakatakutan. Pero anong ginagawa natin? Are we seeking God? Are we seeking Him? And are we really praying and asking for His deliverance? Minsan, lalo pa nating pinalalaki yung takot natin. Paano? Makikipagkwentuhan tayo sa mga tao ring takot. At doon sa takot nila, lalo tayo dumalaki yung takot natin. Listen to this. When David was saying this, imagine if these people were distressed, imagine these people are in debt, lahat ito may utang, problema. Nung marinig lang si David, parang nawawala yun, napapawi yung kanilang mga takot.
Kaya I encourage you. That is why masarap tayo sa CCF. We have small groups. At kung wala pa kayong small groups, I'm challenging you. You look for people who are really rejoicing in the Lord. Marinig nyo kala mga answered prayers. At doon pa lang, napapawi lahat ng takot mo. Because the song of promises become clearer. Yung songs of promises nagiging clearer sa atin. Lalong lumiliwanag at lalong tumatapang ang ating mga puso. At tingnan nyo naman. And they looked to him as if he was saying, nung tinitignan lang, wow, we're radiant. Talagang wow, nagniningning. At hindi lang yan, and their faces will never be ashamed. Hindi siya mapapaya, parang wala siyang kinakahiya, wala siyang kinakatakutan, wala siyang pagsisisihan. Bakit? Lumalabas sa kanyang muka ang sigla ng Diyos. Alam niyo po, napakaraming tao ngayon, lugmok na yung mukha nila sa daming problema. At dalangin ko tayo mga Christian ay waging ganon. O, tingnan nyo nga ho yung katabi nyo. Masasabi nyo bang buhay ang Diyos pag nakikita nyo yung katabi nyo yan? O, pag tingnan nyo po. Diba? Minsan, baka, naku, ba't ka naman ganyan? Patay ba ang Diyos? Di, napakan mo yung kuko ko, patay yung kuko ko, kaya ako umiiyak. Diba? Pero, anong yung malungkot? Diba? Minsan maraming tao, Christian, sila pa yung lugmok. Wag! Dapat, tayo yung source ng sigla. Dahil we know God that people will be attracted to Jesus Christ and say, anong sikreto mo? Bakit ganyan ka? Minsan pagka nakabalita tayo, halimbawa lang, bigla lang may inubo. Agad-agad, naku, ano ba yan? Ba't ka inuubo? Saan ka nang galing? Lahat, concern noon. Pag inubo ka, ang concern, asawa mo. Ngayon, pag naubo ka, buong komunidad, concern sa'yo. Hindi naman dahil sa mahal ka nila, pero ayaw ka nilang kausapin. Ano kaya naman yung asawa mo biglang lumapit sa'yo? Sa tagal niyo nagsasama sa bahay, ngayon lang kayo nagsama na matindi na matagal, biglang kinausap ka, sweetheart, patawarin mo ako. Sa COVID na to, lalo ko napagtibay, kailangan na kitang iwan. Sasama na ako kay Inday. What would you feel? Saan ka tatakbo? Friends, you will never have a radiant face, you know why? Until you see Jesus Himself. Until you see Jesus Himself, you will never understand what it means to have a radiant heart face. Bakit? Kasi meron kang pangahawakang pangako. Pero kung wala kang pangahawakang pangako, saan ka hahawak? At kung yung nangako sa iyo ay para lang din ng mga tao na napapako ang kanilang mga pangako, saan ka hahawak? Kaya ito po ang challenge. Kaya ang galing kay David. Tinan nyo ha. This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. He is now testifying. Pinapatotoo niya. Man, listen to me. Ang Diyos, mahirap ako. Tumawag ako sa Diyos. Pinakinggan ako ng Diyos. Don't you ever think na hindi ka pakikinggan ng Lord. And save him out of all his troubles. Now listen. Itong kwento na to, kinikwento niya dahil nangyari sa kanya. Pag may problema tayo, ito ang malaki nating tendency. Ang dali nating makalimutan. Yung mga praises, yung mga answered prayers natin na nakaraan, na kung saan sa puso natin during those times na ang taas ng euphoria natin, we are also saying the same thing, I will bless the Lord at all times. Ngayon, nagkakaproblema tayo, biglang nakalimutan natin lahat yan. And I'm telling you, just like what David is trying to tell us, balikan mo yung answered prayer na yon. Balikan mo yung mga pangako na yon. Yung pangakong binitiwan mo sa Diyos that you will always praise Him because you will always magnify Him. Kaya lang naman nawawala yung gantong papuri sa Diyos kasi lumiliit ang Diyos sa ating sitwasyon dahil masyado tayo nakatuon sa ating sitwasyon at hindi sa Diyos na may hawak ng ating kalalagayan. Kaya ang amazing dito, tingnan sabi ni David, and the angel of the Lord encamps around those who fear Him and rescues them. At ang itong Diyos na to, the angel of the Lord, yung word the angel of the Lord, yung phrase na yan, yan ay hindi tungkol sa anghel lamang na inutusan ng Diyos. Pag narinig niyo yung ganyang angel of the Lord, lalo na itong Lord, Yahweh, yan ay isang technical term na theophany. Ibig sabihin, nagpakita ang Diyos sa panlupang katawan para makitagpo sa kanyang tao. Sa mga may takot sa kanya at sa mga nagtitiwala sa kanya. Sa madaling salita, ang encamps na yan, hindi lang yung nanahan doon yung mga anghel, hindi.
Si God mismo, yung iyong kampiyon, yung iyong tagapagligtas, yung nagmamahal, kasama mo siya mismo. Yan ang sinasabi niya. Yan ang amazing sa blessing ni God, sa sinasabi ni David. Nakita ko to, kasama ko mismo si God. Yun nga ang dahilan kung bakit, tinan nyo ha. Yung mga pangako ng presence ng Diyos na yan, makita nyo sa Hebrews din, ganyan sabi, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have. For He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you, so that confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid, what will man do to me? Ano sa pangako niya? I will never leave you, nor forsake you. Narinig nyo na to sa akin minsan. Sabi ko, ang talagang pagkakasabi yan, I will never, never leave you. I will never, never forsake you. And this is wonderful. Naalala nyo, noong time na yun, Old Testament, magpapakita ang Diyos as a tao, magpapakita ang Diyos as yung tawag na theophany, the angel of the Lord, katulad ng kay Jacob. Now, eto ho, si God mismo, nagkatawang tao. And you know what He said? Referring to the Lord is my helper. Basahin niyo tuloy. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. If He Himself encamped during the days of David, He is still the same Lord who would be with you, who would be with me, who fear the Lord. All of us who fear God, anong pangako ng Lord? Sasamahan kita. And this is something that we can say, yes! Taste and see that the Lord is good. Ganun na lang yung sa sobrang saya niya, He wants to tell people, come on, don't just listen to what I'm saying. Huwag nyo lang pakinggan yung kwento ko. Huwag nyo lang pakinggan yung karanasan ko. Tikman ninyo, kayo rin. Don't just have a borrowed faith. Kayo din. Magkaroon kayo ng personal ninyong karanasan sa Diyos. Tikman ninyo. At sana at makikita nyo na napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kaya sobrang pinagpala ang taong nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Now, kung sa panahon na ito, feeling mo parang hindi ka makapagpuri sa Diyos, di balikan mo yung mga answered prayer na yun. At kung sakali naman wala kang maalala, then hinahamon kita, subukin mo ang Diyos. At nang sa gayon, matikman mo at masasabi mo, tama ka, ang sarap talaga ng kasama si God. Tama ka. Hindi na lang dahil sa kwento mo, dahil mismo ako, naranasan ko. Taste and see that the Lord is good. Yan ang deklarasyon ni David. And I pray that you would have the same declaration before men and before the people around you na masasabi mo, yes, God is good. Hindi dahil may nagsabi na praise and worship leader, God is good! Sasagot ko na, all the time, God is good. Minsan, ang dali natin sabihin. Pero totoo ba sa puso mo? Totoo ba sa lakarin mo sa buhay? Kaya yun dinideclare ni David. Kaya if you are holding on to God's promises, listen to this, meron ka ng nakaraang experiences, ng katibayan ng pangako ng Diyos. Balikan mo lang. Baka nakakalimot lang tayo. We need to remind ourselves, let us worship God, let us praise God, let us honor God. Oo nga pala, naalala ko to noon. And kung meron kang karanasan ngayon sa Diyos, ipagsabi mo that God will all the more be a blessing to so many people. Kaya balik tayo sa pangalawa. So David declares his praises for God, at ngayon naman, David declares the promises of God. Now, bago ako tumungo sa pangalawa, gusto ko maintindihan isang bagay. One time, meron po isang atheist na nag-attend po sa isang evangelistic rally or na teachings, na apologetic teachings ni Alexander McLaren. Yung atheist na yun, umattend, at isang araw, lumapit siya kay Alexander McLaren, sabi niya, Sir, I came to know Jesus Christ last night. Sabi niya, what? Talaga? Ano naka-apekto sa'yo? Anong preaching? Yung first, second, third? No. Sabi niya, wala sa preaching niyo po, Pastor. Wag sana kayo magagalit. Sabi niya, nung kahagabi, tumatawid ako. May nadapang ali. At sa kanyang pagkakadapa, tinulungan ko po siya. Sa kabila ng kanyang sugat sa tuhod, bigla ba namang sabihin sa akin, oh, God is good. Have you ever tasted Jesus? Try Jesus, and He is good. Pagkasabi niya yun, nakikita ko ang sigla sa kanyang mukha. Napatanong ako sa aking sarili,
kung ito matandang to, kaya magpuri sa Diyos sa kabila ng kanyang pait, baka totoo siya. Kaya pag-uwi ko sa bahay, tumawag ako sa Diyos na sinasabi niyang, Panginoong Diyos, hindi ako naniniwala sa iyo. But kung yung babae na nagsasabi ng totoo na talagang napakasarap mo, tumatawag ako sa iyo ngayon. At pastor, yung gabing yon, masasabi kong kinaugnay ako ng Diyos. And indeed, God is good. Ngayon sa ating pangalawang bahagi na David declares the promises of God, itong napaka-amazing kay David. Unang-unang pangakong kanyang pinahayaga ito, that God will provide all that is good for you and for me. Yan na huwag mong kakalimutan. And here is David, dahil naranasan ko to, I'm now reiterating and I want every one of you, kayo gusto ko nyo nang maranasan ng Diyos. And I'm telling you, sa dami ng pangako ng Diyos sa awiting ito, at least mayroon man ng 3 kung may bahagi sa inyo, sabi ni David. Ito yon. O fear the Lord, you, His saints, for to those who fear Him, there is no want. No, doon muna tayo sa, ito muna ang pangako. There is no want. Naalala niyo pa po ba yung, the Lord is my shepherd, I shall not want? Now, alam niyo ba sinasabi dito? Sabi niya, because the Lord is my Lord, and I respect yung word na fear. Kasi in every promise, there is always a premise. Tatandaan natin, sa Diyos, ang kanyang pangako, madalas may kondisyon. May kondisyon. Sabi niya, for those who fear the Lord, lahat ng gumagalang sa Diyos, lahat ng may takot sa Diyos who take His word seriously. Kumbaga kung may takot ka sa isang tao, hindi mo babaliwalain ang kanyang salita. So in other words, you take His word seriously. At yung word na fear the Lord dito has something to do with a relationship. It's like a son fearing the father. Yung bang ginagalang yung tatay niya, nire-revere niya yung tatay niya na ayaw niya masaktan yung tatay niya. Para huyang bata, minsan, niyaya siya ng barkada niya. Sabi niya, dalaga na to. Sabi niya, sandali muna, magpapaalam lang ako sa tatay ko. Pagkatapos, itong mga kaibigan, pagpaalam sa tatay, sabi niya, ay, pasensya na kayo, hindi ako pinayagan ng tatay ko, kaya uuwi ako ng maaga. Sasama ako sa inyo ngayon, pero uuwi ako ng maaga dahil hindi ako pinayagan ng tatay ko. Sabi naman, yung ibang mga kaibigan, wala, takot sa tatay. Oh, takot ka, no, na matapagalitan ka ng tatay ko, no, ng tatay mo, no. Sabi niya, hindi. Takot ako dahil ayoko masaktan ng tatay ko dahil mahal na mahal ako ng tatay ko, eh. Yan ang fear of the Lord. Ganyan na siya sabi niya. Kaya nga sabi ni Jesus, tingnan niyo ha, sabi niya, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him. And we will come to him and make our abode with him. Pangako ng Diyos yun. Mananahan ng Diyos at ang Ama sa atin, ng mga natatakot sa Diyos. Sa mga nagmamahal sa Kanya, kaya napangahawakan yung Kanyang salita at susundin ang Kanyang salita. He who does not love me does not keep my words. Kaya maraming sasabi, mahal ko si God, takot kami kay God. Sa totoo lang, tayo lang sa Pilipinas, maka-Diyos tayo eh. Pero wala tayong takot sa Diyos. At yung takot na yun, yung takot na wala tayong pagmamahal sa Diyos, kaya hindi natin siniseryoso yung ating salita. Parang katulad sa mga may asawa, takot sa asawa. Bakit takot sa asawa? Dahil mahal nila asawa nila, ayaw lang masaktan yung asawa nila, ayaw nilang mabigyan ng pighating ka ng asawa. Yun yung ibig sabihin ng takot. Nga tingnan nyo ha, yan ay may pagpapahayag ng pagmamahal. And look at the promise. There is no one. Kaya nga ang tawag sa kanila, saints. Bakit saints? They were set apart for God's purpose. Yan. Dahil say may takot sa Diyos, they were set apart for the purposes of God because they fear God, they take God seriously, they take God's word seriously. Ganun sila. Kaya anong pangako ng Diyos? Hindi sila pagkukulangin. Wow! Naalala ko po isang kwento ng isang widow. Itong babae na to, talagang sobrang mahal na mahal niya ang Diyos. Pero meron siyang mga alagain, pero ang problema, wala na silang makain. Ang pera niya lang ay 20 cents. Yung bang pambili na lang ng gatas o kaya ng cereal. Mamimili lang siya, hindi pwedeng parehas. Iyak sa Diyos. She took God's word seriously. Call upon me. Iyak sa Diyos. She prayed for 2 hours just asking God. And somehow, God impressed upon her heart. Sabi ng Diyos sa kanya, na inimpress ng Diyos sa kanyang puso. Ano mo, pumunta ka sa grocery. Itong grocery to, isa sa pinakamalaking grocery. Ito yung nangyari sa Brazil. Isa sa pinakamalaking grocery sa kanilang lugar. At doon sa grocery na yon, sabi niya, doon ka, kunin mo lahat ng kailangan mo para sa 3 buwan. 3 buwan ha? Bilhin mo na lahat.
So punong-puno yung postcard para sa 3 buwan. At wag kang pupunta sa ibang lane. Doon ka lang sa 7th lane. Lane number 7. Di siyempre, ikaw ba naman, grabe, wala kang kapera-pera. Pinuno mo, nakinig ka sa Diyos, pinuno mo, at nandun ka sa lane 7. Pagdating mo doon sa lane 7, bigla yung cashier, sabi niya, ay ma'am, pasensya na kayo, punta kayo sa ibang lane. Kasi po, magla-lunch break po ako, mga 1 oras din ho iyon, at higit pa. Sabi nga ng babae, ay okay lang, kasi sabi ni Lord, dito lang daw ako sa lane 7. Tatawa yung mama, so, grabe naman to, hindi pa ayaw pang umalis. Sige, di ba, bala ka, di ganun. And true enough, nag-intay yung ali. 1 oras mahigit. Pagbalik ng kahero, sabi niya, nagulat siya, dito pa itong mga ali na to. And sabi niya, o sige po, alika na, ano na natin yung bayarin mo. Biglang may announcement. Ngayon po ay aming 7th taong anibersaryo. Kaya, yaong nando doon sa lane, cashier 7, lane 7, ang iyong grocery, lahat ay libre. Wow! Amazing! Because she fears God, she listens to every instruction that God gave her. Pinakinggan niya talaga, sinunod niya talaga, and totoo, there is no want. God, sa mga may takot sa Diyos, sa mga nagmamahal sa Diyos, lahat ng pangailangan mo, mental, emosyonal, physical, ipagkakalob ng Diyos, lalong-lalo na spiritual. And I'm telling you this, lahat yun ipagkakalob ng Diyos. Now listen to this, huwag kang mag-alala, may kuriktong to. Sabi niya, the young lions do lack and suffer hunger. Alam niyo yung mga young lions, hindi ito yung mga baby, hindi ito yung mga lion cubs, yung mga cubs na tinatawag. Ito yung mga lions, ibig sabihin, ito yung mga hindi matanda na, nanghihina na, ito yung mga malalakas pa, kaya na, sanay na manghuli ng mga prey. Yan, sabi niya, pero magugutom sila. Magugutom sila. Pero yung mga naghahanap sa Diyos, sabi niya, shall not be in want. Look at the words, of any good thing. Sabi niya, hindi lang yung kanilang want, hindi sila mangangailangan, pero hindi sila pagkukulangin ng anumang bagay na mabuti para sa kanila. Alam niyo bang nai-imagine ko dito? Naalala niyo na papunta siya sa cave Adullam? Dumaan siya sa kagubatan, nakatago sa kuweba. Ito mga leon na to, meron mga raming leon sa Israel. Makikita niyo yan. Sa mga kwento sa Old Testament, may mga leon. Biglang dito sabi ni David, Leon, pasensya ka, gutom ka ngayon. Hindi mo ako pwedeng kainin dahil si Lord, iingatan ako at hindi ako ipapakain sa'yo. Parang yung mga leon ng panahon ni Daniel, hindi rin sila pwedeng, gutom sila nung gabi na yon dahil hindi lang makain si Daniel. Di ba? Kaya amazing, kaya tama yung sinasabi ni David, nagugutom din sila. Katulad ng pagkakataon na ito, hindi lang ako pwedeng kainin. Now, listen, pero sa totoong buhay ng mga leon, nagugutom talaga sila. But si God, sabi niya, hindi kita pagkukulangin ng anything good for you. Now, bakit? Baka naman kaya hindi binigyan ng Diyos ng mapapangasawa. Baka hindi siya mabuti sa iyo. Oh, di ba? O kaya naman, hindi ka mabuti para sa Kanya. Minsan kasi masyado tayong conceited, parang alam mo tayo lang yung mabuti. Minsan, basta tandaan natin, pag hindi binigay sa'yo ng Diyos, hindi mabuti. Pag binigay sa'yo ng Diyos, mabuti. Okay ba? Kasi ang tatay natin, alam na alam. Kaya naman, sabi ni David, halika. Kayong mga bata. Meaning, ang mga pangako na to ay para sa mga may takot sa Diyos, para sa mga talaga nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ito pa, ito yung children, parang pupils. Ito yung mga disciple, willing to follow God. Talagang committed followers of Jesus. Sabi niya, listen to me. Tuturuan ko kayo paano magkaroon ng takot sa Diyos. Para maintindihan niyo what it means to have fear of God. Kasi kung yung pangako na to, para sa may takot sa Diyos, kailangan turuan kayo paano magkaroon ng takot sa Diyos. Kung gusto niya matutunan yan, ito sabi niya, tinan niyo who is the man who desires life and loves length of days that he may see good? Napansin niyo ba yun? Paulit-ulit yung good. So we need to define, ano ba tong good na ito? Ano ba tong good na ito? Now, tingnan niyo po ito mabuti Una, pinakita ni David na yung unang good, taste and see that the Lord is good. Una, itong good na to has something to do with your relationship with God. Di ba? Fear the Lord. Yan. Fear the Lord. So, igalang mo si God. Yung relationship mo sa Diyos, ayos. That's good. Ang pangalawa na dapat mo intindihan, yung relationship mo sa tao. Tingnan yung karugtong nito. Gusto mo makita yung good sa buhay mo? Yan sabi niya, keep your tongue from evil
and your lips from speaking deceit. Now, in any relationship, kapag ikaw ay mapagmura, mapagsalita ng masasama, at sinungaling, mamanloloko, walang magtitiwala sa'yo. Hindi ka makakabuild ng tamang relationship sa kapwa-tao mo para sa mga sinungaling mahirap. Bakit? Una, magdududa ka sa lahat ng tao sa paligid mo. Dahil isip mo, sila din ay sinungaling tulad mo. Nakuha ninyo ibig sabihin? Kaya nga, keep your tongue from evil. At marahil, nung sinasabi ni David ito, dahil naalala ninyo, si Saul ay nagkaroon ng suspicion against David. Kaya may mga sip-sip kay Saul na sinisiraan si David. Kaya marahil galit na galit si Saulo, lalong umangat yung tumindi yung galit niya kay David. Dahil may mga sip-sip na bumubulong-bulong sa kanya tungkol laban kay David. Kaya naalala niyo sa prayer niya sa Psalm 56, balikan lang natin para makuha natin. Sabi niya, all day long they distort my words. All their thoughts are against me for evil. So may mga naninira sa kanya. And sabi niya, I'm telling you, don't follow their examples. Don't follow the deceit. Huwag niyong gayahin yung mga yan. Kasi maraming tao maninira ng kapwa para i-promote ang kanilang sarili. Sabi niya, if you want to see good days in your life, huwag mong dayain. Just learn to be honest. Because if you trust God, you don't need to fool people. You don't need to lie. Because if you trust God, nagtitiwala ka sa Diyos, alam ng Diyos kung anong totoo. Kaya even in your promotion, because promotion does not come from the east nor from the west, it only comes from God. Ang pag-angat ng tao, wala sa silangan, wala sa kanluran, ang pag-angat ng tao ay mula sa Diyos. Hindi mo kailangan manloko. Hindi mo kailangan mandaya. Ngayon, uso na ngayon sa mga negosyo. Kung hindi ka mandadaya, hindi ka uunlad. O, tingnan nyo nangyari sa atin lahat. Ngayon, kahit na nandaya ka pa, bigla ka magsasara because of something na hindi mo hawak. But I praise God. Those who trusted in the Lord, hindi sila pinagkukulang ng Diyos. Kaya nga sabi ni David, depart from evil and do good. Iwasan mo yung masasama. Sa halip, look at the word, seek peace and pursue it. And this is amazing. Nung kinote ni Peter ito, it has something to do with how we relate with people. Yung kinote ni Peter ito, tingnan nyo sa 1 Peter, to sum up all of you, be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit. Not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead, for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. Ito po ay sample ng pagtitiwala ni Jesus. Papakita ko sa inyo. Pero tuloy tayo. For the one who desires life, to love and see good days, must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Napansin nyo? Kinote Peter itong psalm na to. And sabi niya, he must turn away from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Ano sinasabi ni Peter? Kung mararanasan mo to, you need to be what? Sabi niya, harmonious to all people. It's something to do with the right relationship with others. Parang sinasabi ng Lord, love one another as I have loved you. Bakit naman naging na kay Kristo na? Kasi tingnan niyo, itong instruction na to, kung papansinin niyo, for Christ also died for sins for all, the just for the unjust, so that he might bring us to God, and having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Binigyan tayo ng halimbawa ni Jesus on how to seek peace and pursuing it. Tayo yung may kasalanan, siya pa yung nagpakumbabang lumapit sa atin at makipag-reconcile sa atin. Yun ang halimbawa ni Jesus. And alam nyo ba yung ginawa na yan? Tingnan nyo ha. Balikan lang natin yung sitwasyon. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving an example for you to follow. Sabi niya, in his steps, who committed no sin, nor was any deceit. No, any deceit found in his mouth. Sabi niya, and while being reviled, he did not revile in return. Hindi siya para maghiganti, hindi siya para walang kasinungalingan sa kanya, but he just entrusted himself to him, to his Father, who judges righteously. Amazing. Tingnan nyo ha. Pagkasabi niyan, 1 Peter chapter 3, in the same way, anong kausap niya dito? Mga asawang babae. Kung si Jesus tumahimik, walang panlilinlang, sabi niya, kayo namang mga babae, in the same way, you wives, be submissive to your own husbands. Gayahin niyo si Jesus. Be Christ-like. Yun ang will ng Diyos sa atin. Yun ang good. Be Christ-like. Ha? Bakit ganon? Kasi minsan ang mga babae manipulative. Kunyari, gusto niya kontrolin ng lalaki, tatahimik yan. Di na iimik. Galit ka ba? Ewan ko sa iyo. Tapos yung babae, natataranta na, kasi tahimik na eh. Di ba? Kaya, sabi ng Lord, wag.
Huwag kang deceitful. Bakit? Gayahin mo si Jesus in the same way. You submit. Bakit? You trust in God. Because you'll never submit kung di ka magtitiwala sa Diyos. No. Ganun din sa lalaki. Kala mo mga lalaki, ganun din. Sabi niya, you husbands, di ba? In the same way. Sino in the same way na yan? Same way ni Jesus. Christ-likeness. Sabi niya, live with your wives in an understanding way. Hindi under desire, kundi mapag-unawa sa asawa. So, ibig sabihin, anong pag-unawa? Paano ba inuunawa ang asawa? Ito sabi, show her honor. Yun ang ibig sabihin. Igagalang mo rin siya bilang babae as a fellow heir. Bilang kasama mong tagapagmana rin. Sabi niya ng biyaya ng Diyos o ng buhay. Kaya para yung panalangin mo, hindi mahadlangan. Kaya alam niyo, maraming lalaki nagpe-pray, hindi sinasagot ng Diyos. Siguro hindi niyo inuunawang yung asawa o hindi natin ginagalang ang ating mga asawa. Kaya yan ang hamon ng Diyos. Tingnan niyo po, ano sinasabi ng Lord? You want what is good? Ito ang good. Nothing to do with your situation. Nothing to do with what you have. Hindi yun ang good. Ang good ay ito. It is now in the condition of your heart. Do you fear the Lord? Do you become like Jesus? Paano natin natitiyak yan? Alam niyo bang ganyan-ganyan din sinabi ni Paul? Sabi ni Paul, and we know that God causes all things to work together for good. Now listen to this. To those who love God, fearing God, loving God. To those who are called according to His purpose, saints. For those whom He foreknew, He also predestined. Look at the words. To become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Ano sinasabi ni Paul? Ano sinasabi sa atin? Sabi niya, it's Christ-likeness. Ano yung pangyayari sa buhay? The more we become like Jesus, the more we see the good things that God provides for us. For those who fear God. For those who love God. Kaya tumanggap ka 1 milyon, di mo mahal si Jesus, hindi mabuti sa'yo. Sisirain ka niyan. Mawalan ka ng 1 milyon kung mahal mo si Jesus. Yayabong ka lalo. Because it will be good for you. You will become like Jesus. Ngayon po ay makakarinig tayo ng patotoo mula sa isang kapatid na si Christian Evangelista. When the Enhanced Community Quarantine started last March 2020, our home-based eventscape business was severely affected financially, to the point that we did not know how our family would survive and where we would get our daily provisions. But by God's grace, He held on His promise in Deuteronomy 31:6 that He would never leave us nor forsake us. My wife, Marian, and I also took comfort that God was in control, and so we surrendered to His will for us with joy and confidence. During that time, we also prayed that we would able to purchase a piece of equipment for kneading bread, so we could start a bakery business as an alternative source of income. It had been our desire to start this business, but it was all the more challenging to acquire the needed equipment given the COVID situation and that we had no money for it. In spite of our need, it was also our heart's desire to honor God by helping other people during this crisis. Since it was the peak of the summer heat, the Lord gave us the idea of giving tube ice to people in our community, along with our daily bread booklets and gospel tracts. Even though we are doing good works, the Lord made it very clear to us that our higher calling was for us to make disciples. But I struggled with the thought of making disciples because I felt inadequate. So I asked the Lord, how will I start discipling people when I am having a difficult time understanding your word? How will I explain it to them? The Lord assured me that since He was in my heart, He could speak to me. I could not help but weep while thanking Him for His assurance. My wife and I had the desire to make disciples, but we did not know where and how to start. Then, our D group leaders invited Marian and I to join the Go Viral training. And there, we got the idea on how to start discipling online. During the training, the Lord convicted my wife to call her loved ones and former colleagues. The Lord also gave her the wisdom on how to approach them.
Seeing how the Lord worked to my wife, the Lord also spoke to me and brought to my mind friends who were serving as frontliners in various capacities. I tried to reach out to them knowing that they needed to hear God's word and experience His assurance and comfort through Jesus Christ. To my surprise, they all said yes when I invited them for an online gathering. When I shared the gospel to them, one by one, they surrendered their lives to Jesus Christ as their Lord and Savior. Glory to God alone. We were amazed how the Lord provided the funds during this pandemic, and for us to buy the new needing equipment that we have been praying for the longest time. After acquiring the equipment, the Lord started to bless our cake business even in the midst of COVID. The Lord indeed has continually provided for our needs as He promised us from His Word. We are also meeting our new D group online every weekend. We pray that we will continue to grow in the Lord with the men and women He entrusted to my wife and me. Now, our next step is to eventually challenge our new disciple to reach out to others with the gospel at the soonest possible time. I am Christian Evangelista. To my God, who provides everything that is good for us, be all praise, honor, and glory. Praise God sa patotoo na yan. Yan po ay katibayan na kapag inuna mo ang Diyos at may takot ka sa Diyos, and you will see how God will provide even a very challenging situation na katulad meron tayo ngayon. Ngayon, ang pangalawang pangako na maintindihan natin is this: God sees you and hears you and is near you. Anong importansya niyan? Look at this. Sabi niya, the eyes of the Lord are toward what? The righteous. Ano ulit yung righteous? Those who fear God. Those who trust the Lord. Those who walk in truthfulness. Yan yung mga righteous, yung mga naunang talata, kasi parallel lang naman yan. And His ears are open to their cry. No, nakikinig ang Diyos sa kanilang mga iyak. No, listen to this. Naalala niyo sa panalangin ni David sa Psalm 56? Yan ang pinaka-contrast, dumantindihan yung answered prayer. Ito yung sa Psalm 56. They attack, they lurk, they watch my steps as they have waited to take my life. Yung mga kaaway ko, pinanonood lahat ng galaw ko. Pinagmamasdan at inaabangan ako magkamali. But my God, sabi niya, but my God, balikan natin. Wow, yung kanya, siya rin ay nanonood sa akin, siya rin ay nakikinig sa akin, hindi para pagmasdan ng aking pagkakamali, ngunit para ako'y pakinggan at iligtas. Amazing! Now, kaya tingnan nyo, at ito sinabi niya, pero, ito mabigat. Sa akin, babantayan ako ng Diyos. Pero ang kaaway ko, haharapin sila ng Diyos. Sabi niya, the face of the Lord is against evildoers, to cut off the memory of them from the earth. Haharapin sila ng Diyos. Hindi lang sila titignan. Haharap pa siya. O anong kailangan mo? Bakit mo ginagalaw itong anak ko? Ha? Bakit mo ito pinakikailaman? Parang gano'n, ako ang harapin mo. Yun ang sinasabi ng Diyos dito. Yun ang sinasabi ni David. Ako harapin mo. Pag hindi, parang, wow, amazing. Kaya sabi niya, kaya the righteous cry and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Yun ang pangako. Sabi niya, na ang Diyos nakikinig, pinanonood tayo. So anong ibig sabihin yan? Kapag may problema tayo, huwag ka lang umiyak. Umiyak ka sa Diyos. Ibig sabihin, yaman din lamang pinanonood tayo ng Diyos, walang bagay na lingid sa Diyos, lingid sa kanyang kaalaman, di tumakbo na tayo sa Diyos, tumawag tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jeremiah, call to me, sabi ni God, nung sinasabi ni Jeremiah, call to me, and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. Kesa nagmamaktol ka, kesa kung ano-anong mga reklamong lumalabas sa iyo, bakit hindi ka tumawag sa Diyos? Umiyak ka sa Diyos. Yaman din lamang ang atensyon ng Diyos ay nasa sa atin. Tumawag tayo sa Kanya. Huwag kang magsasawa. Kung natatakot ka at marami kang kalaban, ang dami mong hahamon sa buhay, then learn to fight your battles with your knees. Not with your fist. Labanan mo ang mga problema mo ng iyong tuhod. Kumbaga sa Tagalog na lagi ko sinasabi, huwag mong dibdibin. Tuhurin mo. Bakit? Bakit ganun lang yung confidence natin? Because our God is watching us. Dahil ang Diyos, yung attention niya nasa sa atin. Kaya sabi niya, the Lord is near to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Akala niyo ba natitiis ng Diyos ang iyak ng kanyang mga anak? Minsan akala natin ang Diyos natin sadiste.
Hindi kita sasagutin, hindi ka di umiiyak. O yan, umiiyak ka na, yan, mapala mo, ha? Iyak ka pa! Hindi ganun ang Diyos. Ako, tatay ako. Hindi ko matiis ang iyak ng anak ko. Ako, tatay ko, pag nakita ko anak ko lumuluha, hindi ko matiis. Parang di ako mapakali, parang kailangan kong gumawa ng paraan para mapatahan ko li anak ko. Kasi kung hindi, iiyak na lang din ako. Di ba? Yun ang isang bagay na dapat ang Diyos, buti na lang, hindi lang siya umiiyak, meron siyang kakayanang iligtas tayo. Alam nyo, kala nyo ang Diyos, parang bagamat siya'y Diyos, wala na siyang pakialam sa ating nararamdaman. Nagkakamali tayo. Naalala nyo si Jesus Christ? Alam niya, bubuhayin niya si Lazarus. Alam niya lahat ang mangyayari. And yet, when He saw the people, habang ginagawa niya yung kalooban ng Diyos para maluwalhati ang Diyos, nakita niyang umiyak ang mga tao. At isa sa pinakamaikling talata, and Jesus wept. Bakit kailangan niya pang umiyak? Alam naman niyang bubuhayin niya si Lazaro. Kasi nararamdaman din ng Diyos ang ating mga damdamin. He cries with us. Kaya si Jesus Christ. Si Jesus na to. In the days of His flesh, He offered up both prayers and supplications, look at the words, with loud crying and tears to the one able to save him from death. And He was heard because of His piety. Buhos natin yung ating takot. Lord, takot na takot po ako. Huwag ka magkunwari. Si God, hindi natin kailangan magkunwari sa Diyos. Kaya alam niya yung totoo ng kalalagayan. Lord, takot po ako Lord, di ko po alam gagawin ko. Maniwala kasi hindi. Sa tagal ko na nagpipreach, minsan iyak ko sa Lord, Lord, di ko po alam sasabihin ko. Lord, natatakot po ako. Kahit marami po ako inaral, hindi ko alam ko ito po ba yung nararapat na makakatulong sa tao ninyo. Iiyak ako sa Diyos. Minsan, sa mga bagay-bagay, hindi ko alam gagawin ko. Kahit na magiging tatay, Lord, hindi ko alam gagawin ko bilang tatay. Turuan mo naman ako. Hindi ko po alam paano ko pakikitungan ng anak ko. Hindi ko po alam paano po ako magiging mabuting asawa sa asawa ko. Lord, tulungan niyo naman po ako. Lord, hindi ko po alam paano po ako minsan nagbabasa ako ng Bible, wala akong maintindihan. Lord, hindi ko talaga maintindihan. Tulungan mo naman ako. Iniiyak ko sa Diyos and I thank God, He listens and He answers prayer. Kaya ang ganda-ganda ng pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Sabi ng Panginoon, ang Diyos ay nananahan saan? Sa mga broken-hearted, contrite spirit. Yung totoong nagpapakumbaba. Bakit? Because God gives grace to the humble. And finally, ito yung promise ng Diyos. God promised, dito sa awit na to, God will deliver and redeem you. Hindi ka niya lang basta ililigtas, talagang willing siya to even pay whatever is necessary. He is willing to pay the price. Now look at this. Many are the afflictions of the righteous. Yes, hindi natin mapipigilan yan. Walang exempted sa afflictions. Everyone experiences affliction. Wala ho exempted yan. Mayaman, mahirap. Kahit Christian, hindi tayo exempted sa mga afflictions ng buhay. But look at the words. Sabi niya, many are the afflictions of the righteous. Lalo matutuwid, ang dami nila. Sabi niya, but the Lord delivers him out of them all. Sa lahat, nililigtas sila. And sabi niya, He keeps all his bones. Not one of them is broken. Now, this is wonderful. You know what David is saying? Sinabi niyang, delivers them all. Maraming sabihin niyo, bakit yung nag-pray naman kami, namatay pa rin, bakit ganon? Nag-pray naman kami, hindi naman kami naligtas, bakit ganon? Now listen, ang pananaw ng Diyos sa redemption, hindi lang pang temporary, but eternal. Look at this word, He keeps all his bones, not one of them is broken. Alam niyo ba kung saan natupad yan? Kay Jesus Christ. And sabi niya, so soldiers came and broke the legs of the first man and of the other who was crucified with him, just to make sure, patay yung mga kinusify. But coming to Jesus, when they saw that He was already dead, they did not break His legs. Bakit? But one of the soldiers pierced His side with a spear, and immediately blood and water came out. Bakit kailangan gawin yan? Tingnan nyo ha. And he was seen has testified. Yung nakakita, nagpatotoo. At yung patotoo niya ay totoo. Sabi nga ganun. At alam niya at sinasabi niyang katotohanan upang maging totoo. Para sa atin ng mga nananampalataya, ano yun? For these things came to pass, look at the words, to fulfill the scripture, para matupad ang nasusulat na walang buto niya ang nabasag o nabali. And sabi niya, and again, another scripture says, they shall look on Him whom they pierced. Titignan siya at talagang sinibat sa kanyang gilid.
Grabe, finulfill ni Jesus yung sinasabing to kasi sa prophecy of how we are to be redeemed. Kaya ulitin ko, hindi lang tayo niligtas. He paid the price of our redemption and deliverance. Dahil maraming affliction. But listen to this, our final affliction which is death, in-overcome ng Diyos. Kaya sabi niya, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na. What shall we say then to these things? If God is for us, who is against us? Wala na. Wala nang makapananaig sa atin. Because Jesus Christ paid the price. We are no longer to be condemned. Inaring ganap na tayo ng Panginoon Diyos. Ano ba sabi niya? If He did not spare His own Son, but delivered Him over us all, how will He also not with Him freely give us all things? Ano sinasabi ng Diyos? Kung hindi niya pinagkait anak niya ano pang kapagkakait niya sa'yo na mabuti sa'yo? Wala na. Now, kaya balik tayo ngayon. Ang amazing dito, balik tayo sa Psalm. At yun exactly sinasabi niya. Evil shall slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. Yung mga galit sa matuwid, may takot sa Diyos, mga nagmamahal sa Diyos, mga isihiniwalay or saint or set apart for God. Sabi niya, kayong mga galit sa kanila, you will bear the guilt. Ano sabi niyan? Condemned. Ang ibig sabihin niyan, tataglayin ninyo ang inyong mga kasalanan. But the Lord redeems the soul. Look at the word, soul. Yung buong katauhan ng kanyang mga alagad. And none of those who take refuge in Him, lahat ng sumisilong sa Kanya, will be condemned. Wala. Wala ang sino man sa kanila magtataglay ng kanilang kasalanan. Kaya nga, there is now no condemnation who are in Christ Jesus. Praise God. Mga kapatid, anong pangako ng Diyos? Maaring hindi ka naligtas sa iyong affliction sa lupa ngayon. But one thing for sure, you will be with Him forever. Where all your tears, all your pains will be taken away from you. Yunala niyo sa Revelation last week? Revelation 21, no more tears, no more crying, no more deaths, no more pain. Everything has passed away. Wow! Yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. He paid it all. Now, gusto ko magtapos isang kwento. Meron po isang mahirap na bata. Muspos na bata talaga. Inosente. May dala-dala isang dolyar. At pumunta siya sa isang tindahan. Nagtitinda po ba kayo ng Diyos? Sabi ng tindero, wala kaming ganyan. Ano to? Joke? Wala kaming tindang Diyos. So yung bata, umalis, lumipat ng ibang tindahan, naghahanap siya, nagtitinda ba kayo ng Diyos? To make the long story short, umabot na ng mga halos 7 mga tindahan na pinuntahan niya. Nilakad niya talaga. Laki-laki ng Amerika, nilakad niya talaga. Hinanap niya, nagtitinda ba kayo ng Diyos? Wala. Lagi sabi, wala kami yan. Ano ka ba? Wala kami yan. Until one day, nakapunta siya sa tindahan, may isang matanda na nagbabantay doon, sabing gano'n, nagtitinda po ba kayo ng Diyos? Nagulat yung matanda na nagbabantay doon. Sabi niya, nagtitinda. Alika, iho. Kinausap niya yung bata, sabi niya, iho, bakit mo hinahanap ang Diyos? Bakit naghahanap kang bili ng Diyos? Sabi niya, kasi po ganito po yan. Ulila na po ako. Patay ng nanay ko at tatay ko, hindi ko po sila nagisnan. Yung uncle ko po na nag-aalaga sa akin ay isang construction worker. Nalaglag po sa scaffoldings. Nasa ospital po. At doon sa ospital, sabi ng mga doktor, Diyos lang ang makakapagpagaling sa kanya. Eto lang po pera ko. Sabi ko, hanap ako ng Diyos. Hanap ko para bibili ko si God. Kasi isip ko, yun ang gamot eh. Tapos sabi ng matanda, magkano ba yung pera mo? Ito po. $1. Tama yan. Alika. Meron ako. Kumuha siya ng botelya at pinuno niya ng parang halik. Pinakikita sa bata. Dami. Sabi niya, dalhin mo ito sa uncle mo ha. Dalhin mo ito sa uncle mo. Tapos, painom mo sa kanya. Gagaling siya. So, itong bata to, yay! Thank you! Takbo! Paspas! Takbo! Pagdating niya sa ospital, bigay mo sa uncle ko! Pinainom sa uncle niya. Di naglaon, nagdatingan ng mga bihasang mga doktor para sa kanyang kaso. At siya yung inoperahan. And to make the long story short, siya ay
gumaling at nakarecover. Nung magaling na yung uncle, nung nakita na yung bill na kanilang babayaran, sobrang laki. At biglang sabi sa bandang ibaba, fully paid. Fully paid? Sino? May matandang pumunta rito, binayaran lahat yan. Ha? Paano nangyari yun? Ngayon, sabi niya, pinuntahan niya, sabi ng bata, Uncle, yung matanda, yun yung nagtinda sa akin ng Diyos. Ha? Saan? Pinuntahan nila ngayon. Pagpunta sa tindahan, wala yung matanda. Dahil yung may-ari, bilyonaryo pala. At yung pala, siya palang nagpatawag ng mga bihasang doktor para gamutin yung uncle niya. At nung hinahanap siya nagbabantay, sabi ng mama, wala ba dyan yung may-ari? Ay, wala po nagbakasyon. Pero iniwan niya po itong liham na ito. Sabi niya, ano yung liham? Binasa niya, huwag mo nang alalahanin yung gastusin sa ospital. Bayad lahat yan ng pamangkin mo. Ang isang napaka-inosenteng bata na walang kamuang-muang sa buhay, lumapit sa akin isang araw, hinahanap ang Diyos. Siya lahat ang nagbayad ng operasyon na pinagdaanan mo. Alam nyo, bigla ko naalala si Jesus. Siya ang inosenteng, walang kasalanan, ang pumarito para bayaran lahat ng ating affliction sa buhay. Nang anuman pagdaanan natin ngayon, pag inisip mong kalangitang hinanda ng Diyos para sa atin, ano pang pait ang maiisip mo? You can hold on to God's promise because you can hold on to His character. Mapangahawakan natin siya at pinakita yan ni Jesus dahil yung pangako niyang darating siya para iligtas tayo, dumating nga. At ang pangako niyang ako'y mamamatay at mabubuhay magmuli, ginawa niya. Kaya alam mo, na kapag ginawakan mong pangako ng Diyos, para ka na ring humawak na isang manager's check ready to encash na wala kang katatakutan. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, ano talagang pinangahawakan mo sa buhay? Anong pinagdadaanan mo? Talaga bang masasabi mong nakahawak ka sa Diyos at nakahawak ka sa Kanyang mga pangako? Na feeling mo parang bigong-bigo ka na sa buhay na ito, na parang lahat ng puntahan mo kabiguan, lahat ng puntahan mo pasakit, lahat ng puntahan mo problema, at wala ka nang mahawakan. Baka naman hindi mo pa nasubukan ng Diyos. Taste and see that the Lord is good. Lumapit ka sa Kanya. Panghawakan mo ang Kanyang salita. Panghawakan mo ang Kanyang pagka-Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. At hindi lang siya hindi nagsisinungaling, siya ay may kakayanang tuparin ang Kanyang sinabi. Pero alam nyo ba ang Kanyang pangako sa iyo? Alam mo ba? Isa sa pinakamabuting pangako ng Diyos ay ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang pangako ng Diyos kapag nagtiwala ka sa bugtong na anak ni Jesus, hindi ka na mapapahamak, kundi ikay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinangahawakan mo bang pangakong yan? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa magitan ni Pablo, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is passed away, behold, the new has come. Pinangahawakan mo bang pangakong yan? Sabi ng Hesus, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Pinangahawakan mo bang pangakong yan? Believe, and you shall be saved. Yan ang mga maraming pangako ng Diyos at marami pang iba. Mapapanghawakan mo yan dahil totoo ang Diyos. Pinawakan mo na ba? Sinubukan mo na ba? Kapatid, kung ngayon mo pa lamang ito susubukan, bakit hindi ka lumapit sa Kanya? Sabi ni God, call upon me and I will save you and I will answer you. Pangako ng Diyos yan. Bakit hindi ka tumawag sa Kanya ngayon? Bakit mo hindi tawagin si Jesus Christ ngayon? Bakit mo hindi tawagin ng Diyos ngayon? Nang sa gayon, makita mo ang Kanyang kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat. Kilala niyo po ang bawat isang nakikinig sa mga sandaling ito. Salamat po na totoo kayo sa iyong pangako. Na kapag sila'y tumawag sa inyo, kayo po'y didinig sa kanila at ililigtas niyo sila. Lord,
Bigyan mo sila ng tapang tumawag sa iyo. Bigyan mo sila ng tapang na lumapit sa iyo. Bigyan mo sila ng tapang, Panginoon, na ibigay nila ang totoong galang na karapat-dapat sa iyo. Bilang kapahayagan ng kanilang takot sa iyo, pagmamahal sa iyo, na pangahawakan nilang yung salita ng seryosohan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa mga oras na ito, pinapanalangin ko pong lahat na nakikinig. Tulungan niyo po sila. Panginoon, pakita niyo, Panginoon, ang katunayan ng iyong salita. Ipahintulot ninyong maranasan kanila. Ibunyag ninyo ang inyong sarili sa kanila. Nang sa ganun, Panginoon Diyos, wala na silang pagtitiwalaan, kundi kayo lamang. Diyos noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Salamat po, aming Ama, na kayo po ang Diyos na aming mahapapanghawakan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Praise God. Mga kapatid, kung ito pong mensahe na ito ay nakatulong sa inyo at nais nyo po ng mga kausap, nais nyo po ng mga iba pang makilala na mga may takot sa Diyos para lalo nyo maunawaan ang kabutihan ng Diyos, i-click nyo po itong link na ito. Nang sa gayon, pwede nyo silang hilingin na manalangin kasama ninyo, pwede kayong humingi ng payo, pwede kayong humingi ng mga kakilalang makakasama ninyo bilang inyong maliit na grupo kung saan marinig niya mga kwento at mga papuri sa Diyos na magiging kahikayatan din at kalakasan sa inyong mga puso. Maraming pong salamat at huwag po kayong aalis. Mamaya pag-uusapan natin ng mga katanungan na pwede niyong pag-usapan sa inyong pamilya at sa mga kasama niyo nakikinig upang lalo po nating maisagawa ang ating mga natutunan ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Mga kapatid, ito po yung mga katanungan na pwede nyo pong gamitin. Mungkahi lamang ito. Kung meron po kayong ibang paraan ng pagtatalakay, it's okay. But ito po yung mga mungkahi lamang para pwede nyo pag-usapan sa inyong mga kasama sa bahay. Una, in what ways has life let you down in the past or present? Sa madalit salita, sa paanong paraan mo naramdaman na binigo ka sa buhay, no, ng mundo na ito, no? Kaya ipo yun po ang ating pag-usapan sa paanong paraan. Now listen, ito pangalawa po ay which of God's promises we discussed today do you need to hold on to? Alin po sa mga pangako na ating pong tinalakay ngayong hapon na ito na siyang alam mong mapapanghawakan mo sa kasalukuyan mong kalalagayan? Yan po. At pangatlong tanong is, who will you encourage this week to hold on to God's promise? Sa buong linggo na ito, sino ang naiisip mo na iyong hihikayatin o palalakasin o tutulungan na humawak sa pangako ng Panginoong Diyos? Yan po yung mga pwede natin pag-usapan sa ating pong mga kasama sa bahay. Mag-enjoy po kayo sa usapin at huwag kayo mag-aaway-away at patuloy nating luwalatiin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Thanks for watching. We would like to invite you to be a Christ-committed follower by being part of the movement as we honor God and obey His Great Commission. To find out if there's a CCF satellite near you, log on to www.ccf. .org.ph/satellites. We also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for Jesus and others. To sign up, log on to www.ccf.org.ph/discipleship group. All of CCF's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team. Would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed?
you can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks, and God bless.